Hello guys, this is Engineer Bonjovi Arbello and you are watching CBAX. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So 1.5, Concrete Design Properties based on NSCP 2015 Section 419.2. So, kung ano yung nakalagay rito na pinakaunang number, ibig sabihin under yun sa chapter na yun. So, ito, Section 419.2, ibig sabihin chapter 4. Okay, nasa chapter 4 siya. So, specified compressive strength. So, 419.2.1.1, basahin natin according sa NSCP 2015 Section 419.2.1. The value of the F'C or the compressive strength of concrete shall be specified in construction documents and shall be in accordance with A through C. Letter A, limits in table 419.2.1.1. Ano yun? Ito, yung table na yan. Letter B, durability requirements in table 419.3.2.1. And letter C, structural strength requirements. So, gamitin natin itong table 419.2.1.1, limits of F'C or the compressive strength of concrete, yung ating F'C. So, ito yung application natin, dalawa, general application in special moment frames and special structural walls. Then, ito yung type of concrete, yung weight niya, normal weight and lightweight, normal weight and lightweight. So, kapag general yung ating application, tapos, pasok tayo sa normal weight and lightweight, ang minimum F'C natin in megapascal is 17 megapascal. Ang maximum naman niya, wala. Wala tayong mina-maximum dyan or parang wala siyang limit in terms of highest, no? Highest F'C, no? Pero sa special moment frames and special structural walls, ang minimum natin ay 21 megapascal. And ang ating maximum dito sa normal weight is none. Pero sa lightweight natin, ang maximum lang natin ay 35 megapascal. So, basahin nyo na lamang ito. Ayan. Yung note dito. Next is yung modulus of elasticity para sa bakal naman. No? Ang modulus of elasticity na tinutukoy dito pala is para sa concrete. Ayan. Para sa concrete. So, under siya ng Section 419.2.2. It is the ratio of the normal stress to the corresponding strain for the tensile or compressive stresses below the proportional limit of the material. Concrete has a modulus of elasticity which varies within the different concrete strength, concrete age, type of loading, and the proportion of cement and aggregates. So, under sa section 409.2.2.1, yung modulus of elasticity natin or E sub C for concrete shall be calculated as A or B. So, letter A, kapag daw yung values ng ating weight ng concrete or W sub C is between 1,440 and 2,560 kg per meter cube, ang equation natin para makuha yung ating modulus of elasticity for concrete is W sub C raised to 1.5 multiplied by 0.043 multiplied by the square root of F'C. And that is in megapascal. Megapascal agad yung masusunod natin. Pero, for normal weight concrete, ang ating E sub C or modulus of elasticity for concrete is 4,700 multiplied by square root of F'C. Ito yung karaniwan natin ginagamit. Yan. Kapag normal weight concrete, ito yung ginagamit natin karaniwan. So, let's say, ang weight ng ating concrete is nasa 1.5 kg per meter cube. O, ito yung gagamitin natin. Pero for normal weight concrete, kung wala dito, kung wala siya rito, ibig sabihin, pumapasok tayo din sa normal weight concrete. Kaya 47 times square root of F prime. Okay, so 1.5.3, the minimum spacing of reinforcement. Yan yung mga bakal natin. Meron tayong mga limit lamang. Kasi syempre, hindi lang naman isa, dalawa, tatlo ang mga bakal ng structural member natin sa concrete. Let's say, ang concrete natin na member is beam or biga. Ayan. Tapos, meron tayo itong mga bakal. Ayan. Let's say, tatlo. Ayan. Tatlo yung ating bakal.
So, meron tayong mga limit pagdating sa spacing ng mga reinforcement na to. So, check natin yung mga limits natin. Under sa 425.2.1, for parallel non-pre-stress reinforcement, ito, yung mga yan. So, ibig sabihin ng parallel is, ito. Yan. Yan yung mga bakal natin. Ito yung biga. Yan. Yan yung parallel. So, ang parallel non-pre-stress reinforcement in a horizontal layer, clear spacing shall be at least the greatest of 25 millimeters or the dimension of the this is D or effective the diameter of bar. Alam ko diameter of bar to. So D sub B. And 4/3 of the diameter or the size of the aggregates. Ayan. So dapat daw yung spacing natin or SC, clear spacing, is dapat daw greatest, no? Greatest or greater or equivalent man lang sa tatlo. 25 millimeters daw or diameter ng bar or 4/3 ng aggregates. At hindi na siya masulat dito. Okay, aggregate size. Or the aggregate na lang. Mas sanay tayo na. Ayan na naman siya. Di na naman siya nagsusulat. Ayan nyo na lamang. Ayan. Tayo sa aggregates. Ito naman for non-pre-stress. Reinforcement placed in 2 or more horizontal layers. Ibig sabihin, ito kasi kanina 1 layer lang eh. So what if ito ang mangyari? Maglagay tayo ng second layer. Ito. Second layer. So, sabi rito, yung SC ito ito tinutukoy natin na SC. Ayan, yung clear spacing ng mga bars natin. Ayan. Tapos ito naman, sabi raw, yung bottom layer with a clear, sa bottom layer, sa top layer, must have a clear spacing between layers of at least 25 mm. So, dapat hindi tayo bababa sa 25 mm. So, sagad siya, no? Ang pinakamababang spacing lamang na pwede nating mailagay rito is at least 25 mm. Yan. Kaya pwedeng bumaba dyan. Dapat mas malaki or at least equivalent, mas malaki or equivalent man lang sa 25 mm. Yan ang rules natin sa NSCP. Next, 425.3.3, 425.2.3, for longitudinal reinforcement in columns, pedestal, struts, and boundary elements in walls, clear spacing between bars shall be at least the greatest of 40, 1.5 of the diameter of the bar, and 4/3 of the diameter of aggregate. So, 40 millimeters naman daw kapag column walls. Yan. So sir, bakit ba nakalagay rito na meron pang size ng aggregates para sa clear spacing ng mga longitudinal bars or mga reinforcement bar? Para saan po ba yun, sir? Eh di ba meron tayong materials na aggregates dun sa concrete natin? And di ba pinag-usapan natin yung workability? So dapat nag-flow ng maayos or properly flowing yung ating concrete once na binubuhos natin sa mga forma. Imagine na yung forma natin, tapos merong mga bakal doon. Tapos magbubuhos tayo ng concrete na merong mga aggregates. So dapat yung mga spacing doon sa mga bakal na yun is tatagos yung mga graba or mga aggregates natin. Kasi kapag hindi tatagos yung mga graba doon, doon magi-start na magi-stack yung mga magi-stack yung mga graba at possible na yung ibang part ng ating structural members na binubuhusan ay magkaroon ng honeycomb o magkaroon ng void or butas na hindi nabuhusan at ayaw nating mangyari yun. Kasi hindi naman agad-agad tinatanggal natin yung forma eh, di ba? Sabi nga natin kanina, ilang days bago natin tanggalin yung forma. So, kapag tinanggal natin ng forma nun at yung parts na yun ay hindi nabuhusan, possible na mag-start na dun yung pangangalawang ng mga bakal. Kaya dapat masigurado natin na yung mga spacing man lang natin nasa 4/3 ng size ng aggregates na ginamit natin dun sa concrete. So, may iba't ibang size yan ng aggregates. Yung karaniwang ginagamit is 3/4. So, dadako naman tayo dun sa tinatawag na bundled reinforcement. So, under to sa NSCP 2015 Section 425.6. So, ito yung mga provision para sa bundled reinforcement. So, 425.6.1, non-pre-stress reinforcement. 0.6.1.1,
groups of parallel reinforcing bars bundled in contact to act as a unit shall be limited to 4 in any one bundle. So, ito yung mga bundle bar arrangement. Ayan. Okay? So, possible na dalawang bar magkadikit. It's either horizontal or pa-vertical yung arrangement niya. Pwede rin namang tatlo. L-shape yung ating bundled bars. Then, tatlo na ganito, triangular. And then, nililimitahan lamang natin sila hanggang sa 4. So, sabi nga rito, bundled bars that will act as a unit. Kasi, may instances na sobrang dami ng mga reinforcing steel bar, hindi natin masusunod yung clear spacing. Ito, diba? Hindi natin masusunod. So, possible na ang gawin natin, gumawa tayo ng bundled bars. So, sa 0.6.1.2, bundled bars shall be enclosed within transverse reinforcement. Bundled bars in compression, ayan, compression members daw shall be enclosed by transverse reinforcement at least 12 mm diameter. So, yung transverse reinforcement is yung mga tinatawag natin na shear reinforcement or stirrups. Diba? So, anong itsura nun? For example, ito yung ating beam, ayan, tapos ito yung stirrups. Ayan. Siguro, palakihin natin to, yung beam natin. Ayan. Tapos, ito yung tinatawag natin na stirrups. Ayan. So, yung nakapaikot dito sa ating beam. At ang sinusuportahan yan or parang nire-resist niyan sa ating reinforced concrete is yung mga shear forces. Samantalang naman yung mga longitudinal bars, ang kinikerry niyan or nire-resist niyan na tulong para sa ating concrete is sa bending. Kasi nga sa bending moment, doon nagkakaroon ng tensile stress. Okay. So sabi niya nga rito, kapag daw gumamit tayo ng bundled bars para sa compression member, yung ating transverse reinforcement or shear reinforcement ay 12 mm diameter. So bars larger than 36 mm diameter shall not be bundled in beams, no? Bawal daw gumamit ng bundled bars kapag yung ating members ay beam, tapos ang ginagamit natin na longitudinal bars ay 36 mm diameter. Sa 0.1.4, individual bars within a bundle terminated within the span of flexural members shall terminate at different points with at least 40 multiplied by the diameter of the bar stagger. Then 0.1.5, development length for individual bars within a bundle in tension or compression shall be that of the individual bar increased 20% for 3-bar bundle, ito, and 33% daw para naman sa ating 4-bar bundle. Sa 0.1.6, a unit bundled bar shall be treated as a single bar with an area equivalent to that of the bundled bar and a centroid coinciding with that of the bundled bar. So, paano daw yun? Kumari ito, tatlo yung ating bars dito sa bundled bar na to. Parang iti-treat natin siya, or di ba nga sabi niya rito, dapat mag-a-act siya as a unit. So, para makuha natin yung equivalent diameter niya, parang pag-iisayin lang natin siya. Yan, parang ganyan lang. So, ang area daw nitong ating bundled bars is dapat equal lang dito sa equivalent bar natin. Para makuha natin dito yung gusto nating makuhang diameter. Yan. So, meron tayong problem para sa ganitong discussion. Okay? So, sabi rito, the diameter of the equivalent bar shall be used for the diameter of the bar in A through E. Letter A, spacing limitation based on the diameter bar. Cover reinforcement based on the diameter bar. Spacing and cover values in section 425.4.2.2. So, di ko na nilagay yun, pero nasa NCP 2015 yan. Confinement term in section 425.4.2.3 and psi E factor in section 425.4.4. So, hindi ko na siya masyadong, or hindi ko na sinama to, itong mga section na to. Okay? So, ngayon, ano naman ang meron sa 1.5.5? The specified concrete cover na under sa section 420.6.1.3. So, under dito, sa section na to,
For the non-pre-stressed cast-in-place concrete member shall have a specified concrete cover for reinforcement at least that given in table 420.6.1.3.1. So para daw to sa sa tinatawag natin na concrete cover. So napapansin nyo rito sa drawing natin, meron na tinatawag na concrete cover. Ito yung concrete cover. And kumbaga yung space ng mga bakal natin, okay, spacing ng bakal natin hanggang doon sa outermost fiber ng ating concrete. Ang tawag doon ay concrete cover. So iba-iba ang sukat ng concrete cover natin. Depende sa member and depende sa concrete exposure and also sa reinforcement. So una, meron din concrete exposure dito, cast against and permanently in contact with ground. Ano yung mga structural member in terms of concrete na permanently in contact with ground? Ano yun? Footing, di ba? Mga footing or foundation. Mga structural member nasa di ba? Nasa lupa, such as footing tie beam. Ano pa? Ground beam, no? Yung mga grade beam. Yung mga kumbaga yung mga beams na nasa level ng ground. Syempre in contact with ground yun. So, ang ating specified concrete cover doon ay 75 mm. Para saan daw yun? Para sa lahat ng members na nasa lupa at sa lahat ng reinforcement bars. Okay? So, 75 mm ang spacing natin for concrete cover. Para naman daw sa exposed to weather, sorry, this is weather, no, as in parang bagyo, parang ganyan. Exposed to weather or in contact with ground, sa lahat ng members, kahit anong members, no? Para naman sa reinforcement, na kung saan pasok ang ating reinforcement from 20 mm diameter, okay, lakayan natin para makita lang lahat. So, pasok sa 20 mm diameter through 58 mm diameters, ang ating concrete cover ay 50 mm. Pero kapag ang bar lang naman natin ay umaabot ng 16 mm diameter bar, 40 mm yung spacing natin para sa concrete cover. And ito naman, not exposed to weather or in contact with ground. So, hindi raw siya na-expose sa weather. Ano yung mga yon? Mga structural member na nasa loob ng facility or nasa loob ng structure such as beams, columns, no? So, yung ating dito, members ay nahati sa dalawa. Slab, mga sahig, joists, and walls. Para dito sa ating slab, joists and walls, yan. Kapag daw ang ating reinforcement is pumapasok sa 40 mm to 50 mm, ang ating concrete cover ay 40. Pero kapag 36 mm diameter pababa, ang ating concrete cover ay 20. Pero kapag naman daw yung ating type of structure ay beams, columns, pedestals, and tension ties, lahat or kahit anong sukat ng reinforcement. Ayan, primary reinforcement, stirrup ties, spirals, and hoops, no? Yung ating concrete cover ay 40 mm. So, dapat memorize nyo to. Kasi hindi to binibigay sa board exam and hindi rin ibibigay ng inyong mga instructor. Kaya dapat memorize nyo itong code na to. Hindi siya bibigay, no? For example, mag-solve kayo ng capacity ng beam na to. Kailangan nyo yung mga sukat na to. Ayan. So, dapat memorize nyo. Kung ang ina-analyze nyo ba na structural member ay not in contact with ground or not exposed to weather, dapat alamin ninyo. No? Dapat memorize nyo yan. So, ito naman sa cast-in-place pre-stress concrete. Pero di tayo aabot dito sa pre-stress concrete. So, iba pang discussion to. Pero meron naman tayong playlist para sa mga pre-stress concrete. But, if ever lamang na umabot kayo sa discussion na to, ayan, ito naman yung specified concrete cover kapag pre-stress concrete yung i-design ninyo or i-analyze. Ayan, 75, 25, 40. Halos malapit lang din naman, pero syempre, iba pa rin, no? Iba pa rin yung spacing talaga natin para sa concrete cover for pre-stress concrete and for non-pre-stress concrete. Okay, so ito, For bundled bars, specified concrete cover shall be at least the smaller of A and B. So, ano kaya yun? No, A to C to. Letter A, the equivalent diameter of the bundle. Yung isosolve natin dito. Yan, yung equivalent diameter.
Then, 50 millimeters daw yung concrete cover natin. So, dapat at least the smaller daw yung pinakamalit sa tatlo. And for concrete cast against, okay, ito, una, for A and B. So, sa letter C, nakahiwalay siya. So, for concrete cast against and permanently in contact with ground, same lang. 75 millimeters pa rin yung concrete covers natin. Tapos, strength reduction factor for NSC 2015 section 421.2. Actually, itong strength reduction factor na to ay under na sa SD or USD or yung ultimate strength design or ultimate stress design or the strength or stress design. No? Under na yan dyan. So, para naman sa steel design, itong strength reduction factor na to ay ginagamit sa LRFD. No? Sa LRFD, sa steel design. So, anyway, ang pag-aaralan kasi natin dito, dalawa. Yung WSD or tinatawag natin na working stress or strength design, tapos itong SD. But anyway, ang kilala kasi talaga na ginagamit ngayon is yung SD or strength design. Kaya pwede na rin naman i-discuss to kahit papaano. So for the strength reduction factor na phi should be in accordance with table 421.2.1 except as modified by section 421.2.2, 421.2.3 and 421.2.4. So iba-iba yan. So anyway, ito yung gagamitin natin, yung table 421.2.1. At saan tayo papasok rito? Hanggang saan ba yung madidiscuss natin sa RC? Hanggang sa torsion. Yan. Hanggang dito. Okay? So, kapag daw yung ating structural element ay ina-analyze natin at dinidesign natin under sa moment, axial force, or combined moment and axial force, yun daw ating strength reduction factor na P is yan. It is solve natin, no? Ito-solve natin kasi ang value nun is pumapalo ng 0.65 to 0.90 in accordance with section 421.2.2. Anyway, tuturo ko rin naman kung paano to ma-solve. So kapag ang ating structural element or member ay dinidesign natin at ina-analyze natin sa shear force, yung ating strength reduction factor ay equivalent sa 0.70. Kapag naman torsion, okay, same lang pala sa torsion, no? Kapag torsion, 0.75 din yung ating strength reduction factor. But anyway, lahat yan i-discuss ko, no, sa SD. So section 421.2.2, strength reduction factor for moment, axial or combined moment and axial force. Ito yan. Yan, marami yan. But anyway, hindi ko muna siya i-discuss kasi magandang i-discuss to pag ando na tayo sa SD. Ano tong 421.2.2.1. So dito naman 421.2.2.1 is for deformed reinforcement na kung saan merong strain, okay, sa tension should be equivalent to Fy over ES. So yield strength to ng bakal. Tapos ito is the modulus of elasticity ng bakal. For grade 280 deformed reinforcement, it shall be permitted to take the strain as equivalent to 0.00. So, yun yung pinaka-minimum. But anyway, sa ano pa rin yan? Sa SD pa rin namin yan i-discuss. So, dako tayo sa sa 1.6. Ang haba ng 1.5. So, dito tayo sa 1.6. So, loads and load combination. So, syempre, natutunan ninyo sa inyong structural theory yung different types of structural loads. Yun yung dead loads, live loads, environmental loads such as earthquake load, wind load, ayan. So, iba-iba yan, di ba? Napakarami niyan. So, hindi ko na masyadong kailangan pang i-elaborate to kasi we believe na na-discuss na namin to sa statics of rigid bodies and sa structural theory. So, I think, and also, na-discuss rin to sigurado ng inyong professor. So, I think, kailangan na natin siyang laktawan. Pero, meron lang tayo kailangang, i-shade. Ito, yung unit weight of concrete, which is equivalent to 23.54 kilonewton meter cube. Pero sa board exam sa board exam review, ginagamit dito is 24 kilonewton per meter cube. So anyway, dito, siguro ang susundin na lang natin is 23.54 kilonewton per meter cube. So syempre, alam na natin yung mga different types of structural loadings. Kailangan natin matutunan ngayon yung load combination. So, ito yung mga load combinations natin. So, ito, under ng strength design. Ito naman, under ng
working stress design or allowable stress design. So, for strength design or LRFD, ayan, load resistance factor design, ito yung mga load combination. Kapag daw dead load and F, ang F natin is fluid load, ayan, is sabay, or yes, sabay pala lagi yun, no? Kapag dead load and fluid load, i-multiply natin sila ng 1.4. Ibig sabihin nito, mag-a-add tayo ng another 40% for the dead load and fluid load. Pero usually, wala naman tayong fluid load. So, ito nagiging equivalent to 0. Kaya, huwag kayong magkataka na ang nakikita nyo lamang na binibigay sa inyo ng mga professor nyo ay 1.4 multiplied by dead load. Kasi, halos hindi nga to present, itong fluid load. Or parang hindi siya masyadong nag-govern, kaya hindi na siya sinasama. Next combination is 1.2 multiplied by D plus F plus T plus 1.6 L plus H plus 0.5 L sub lambda or R. So, ano na yung mga yan? Ang T is temperature load. Ang H is wala yung H, pero I think ang H is horizontal, ano yan parang horizontal load, parang sa soil ba yun? Nakalimutan ko na. Anyway, ang L lambda is roof live load at yung R is ang R is, kung hindi na kakamali, ang R is rain load kasi meron tayong rain load sa Pilipinas. Wala tayong snow load, no guys? Wala tayong snow load kasi wala namang snow dito sa Pilipinas. But anyway, kung sakali man na hindi lahat yan present, such as fluid, yung ating temperature load, ito wala rin to, ito wala rin, ayan. Kaya ang matitira na lamang sa inyong second load combination is 1.2 multiplied by that load plus 1.6 multiplied by live load. So, ito talaga yung detailed load combination. So, I think self-explanatory na lang yan. Basahin nyo lang siya, maintindihan nyo lang kagad yan. Okay? Ito naman para sa sa allowable stress or allowable strength design, the ASD or WSD. So, ito yung mga combination, D plus F, D plus H plus F plus L plus T. So, wala silang mga factors at tinutukoy, Ito yung mga factors kasi, yung mga additional percentage natin. Ito lahat, halos 1.0. So, bakit kaya hindi tayo nag-alagay dito sa allowable stress? So, ang difference kasi ng strength design, okay, ng strength design sa ASD or allowable stress design is that yung LRFD natin, gumagamit tayo ng factor. Ibig sabihin, ina-assume natin na bukod sa 100% na loads na maa-apply or i-carry ng ating structural member ay sobra pa yun. So, ina-assume natin na hindi lang siya 100%. Ina-assume natin na additional 20%, additional 40%, 60%, yun ang ginagawa natin sa LRFD. Samantalang sa allowable stress or allowable strength design, ang ginagawa natin dito is as it is, As it is lamang yung loadings. Ina-assume natin na yun lang yun. Hindi na siya madadagdagan, hindi na siya mababawasan. Yun ang ginagawa natin sa allowable stress. Ang tawag natin sa mga loads dito ay service loads. So, i-take note natin yan. Importante to So, dito, ang tawag sa mga loads ay service loads. So, dito naman, ang tawag sa mga loadings ay factored loads kasi nag-apply tayo ng factors. Yan. Service loads or working loads. So, as it is lang to sa ASD. So, ngayon, paano nagiging safe yung dalawang design? So, sa ASD, kahit as it is lamang yung mga loads natin, kumbaga service loads lang siya, talaga wala tayong additional factors, ang ginagawa natin is nilalakihan natin yung mga structural member. So, for example, sa isang room, meron tayong i-design doon na 50 students lamang ang allowed. So, sa ASD, eksakto lamang na 50 students. Sa LRFD or tinatawag natin na strength design, ipapasobra natin. Let's say, siguro 80 students ang darating doon sa loob ng room. Ngayon, sa ASD, ang gagawin natin is palalaki natin yung mga structural members para kung sakali man na sumobra yung mga estudyante natin, magiging safe pa rin yung ating structure. So, ganun sa ASD. So, dito sa LRFD naman, ang gagawin natin is hahanapin natin yung pinakamaliit or yung tinatawag natin na minimum section na kung saan mag-carry dun sa 80 students. Nakikita niyo yung difference nilang dalawa? Sa ASD, pinapalaki natin yung members para maging safe. Sa atin namang LRFD, pipili natin yung pinakamaliit or minimum section na mag-carry nung mas
mataas na loadings kasi nga factored, di ba? 80 students. So ngayon, dito sa ASD, malaking member pero ang kaya i-carry ay 50 students. Tapos may sumobrang konti, okay lang kasi safe. Pero malaki yung ating member. Pero dito sa ating LRFD, maliit yung ating section pero ang kaya niya i-carry na mga students ay nasa 80, di ba? So, mas maganda ang SD or LRFD. Bakit? Kasi ang ginawa natin dito, pinili natin yung pinakamaliit na section, yung minimum section. Ibig sabihin, lahat ng section na mas mataas sa kanya, lahat yon safe. Ganon ang approach natin sa LRFD or strength design. So, ang gamit nilang code noon ay ASD lamang at wala pang SD or LRFD. Kaya, ang mapapansin ninyo, yung mga structural members noong unang panahon ay malalaki. Diba? Napapansin nyo ba yun? Malalaki yung mga structural members. Kasi nga, ang gusto natin ay maging safe yung ating structure. Pero ngayon naman, sabi nga ng professor ko sa Masteral sa PUP, ang labanan ngayon sa mga structure in terms of structural design is paliitan. Diba? Kasi mas kinukuha natin yung mas maliit or minimum section na kung saan kayang mag-carry ng mas malaking loadings. Tapos the rest na mas mataas sa kanya, safe na. Kaya paliitan ang design ngayon. Pero kahit na mas maliit yun, syempre, sisiguraduhin natin na yung maliit na section na yun, kayang i-carry yung mga loadings na naka-factor. So, ganun ang difference ng ASD and LRFD. And now, for the last topic, 1.7, arrangement of reinforcing bars for most efficient rectangular beam section. So, for rectangular beams to be the most efficient, reinforcing bars should be arranged in such a way that the effective depth of the reinforcing or the reinforcement is the maximum. Minimum cover, which for beams not exposed to weather or in contact with the ground, is 40 millimeters, and minimum spacing between parallel bars, which is the greater between 25 millimeters or the diameter of the bar, must be followed. So dito, kukunin natin yung minimum width of the rectangular beam or yung B minimum. So, dito merong binigay na equation 2 multiplied by CC plus 2DS plus N multiplied by D sub D plus plus N minus 1 multiplied by SC. Na kung saan ang ating CC is concrete cover. Okay? DS is diameter of stirrup. DB, diameter of the bar. SC, clear spacing between the longitudinal bars. And N is the number of longitudinal bars. So, i-check muna natin yung mga notations natin dito sa section ng isang rectangular beam. So, ito yung width ng ating beam or base na tinatawag. Ito yung height, overall height or depth. Ito yung tinatawag natin na effective depth. Yung, okay, so class. So, ito naman yung tinatawag natin na effective depth. So, ang effective depth is nasa centroids ng bundled bars natin or ng system ng tension steel bars from the outermost compression fiber. Okay, yun yung ating effective depth. Ito naman, ito yung concrete cover. Yan, ito, concrete cover. Ito, diameter ng bar. Ito naman is spacing between parallel bars or longitudinal bars. Ito naman is, okay, diameter of stirrup, yung DS. Then ito, syempre, di ba nakalagay rito, hindi tayo pwedeng bumaba sa 25 mm. Pero syempre, pwede tayong tumaas dyan. Pero wag naman yung sobrang taas or sobrang laki na spacing. Hindi na maganda yun. Kasi nga, kung ilalagay natin ito sa taas, di ba sabi natin, halos nasa centroids or gitna, no? Yan, halos nasa gitna yung ating neutral axis. Ang mangyayari lumalapit sa zero, no? Sa zero stress yung ating bakal. Wala na siyang use kapag medyo tinaasa mo dyan. So, merong specific distance lang dapat yung ating mga layers ng bakal. So, yan. Ito yun. Yung 2cc kasi dalawa yung ating concrete cover. Tapos, 2 diameter of stirrups. To. Tapos, number of diameter bar. 1, 2, 3. Ganyan siya. Then, multiplied by the diameter of the bar. And multiply natin. Tapos, yung spacing natin is 2. Yan. So, syempre, 3 yung ating bar dito. So, minus 1 kasi 2 lang yung ating spacing. Ayan. 1, 2 spacing. Kaya naka-n minus 1. So, actually, kahit hindi mo naman to i-memorize, okay lang di ba? Hindi na kailangan i-memorize para makuha natin yung tinatawag natin na minimum
So that ends our discussion for the introduction of reinforced concrete design. So I think ready na tayo para mag-solve ng mga problem sa pag-solve ng minimum width of a rectangular beam. So we hope na nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan dito sa introduction ng reinforced concrete design. So don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. God bless everyone. Thank you for watching. Bye-bye.